Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong magandang yung magandang programa pag gabi, 6 to 7. At ako po ay hindi si Father Pep. On behalf of Father Pep po, si Sister Daisy Enriquez po ito, ang inyong Archdiocesan Field Coordinator for Catechesis, ang nag-anchor for this evening. Kasama po ang aking mga sisters na si Sister Karen tsaka si Sister Cara. Bumati po. Sarah. Alam mo naman. Okay. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga ginigiliw na tagapakinig mula sa, yung lahat ng nakakarinig sa atin ngayon within the Archdiocese. Ito po si Karen na taga Santa Rita. Ayan, ako naman po, ako po muli si Sarah at binabati ko kayo ng magandang gabi. Wow, kaya tuloy pinagsama ko yung pangalan ninyo, Cara. Hindi ba? Cara? Okay. Mga bruhilda. Mga bruhilda daw. Naku naman, So, ngayon po ay May 8, no? At tayo po ay papunta sa almost half ng ating taon sa June, di ba? Okay, so welcome po sa ating programa, ang inyong Barkadahan kay Kristo. So, kung kayo po ay gustong chika sa amin ngayon, pwede po kayong mag-text sa aming mga text line numbers. Maari po tayong mag-text. Kung kayo ay smart subscribers, mag-text po sa 0918-351-8282. 0918-351-8282. Kung kayo naman po ay Globe subscriber, mag-text sa 0917-363-3738. 0917-363-3738. Ayan, para naman po sa mga previous episodes ng Barkadahan kay Kristo, isearch lamang po sa aming FB page. Ito po ay Barkadahan kay Kristo, Pampanga. At kung gusto niyo naman po kaming makita ng live, pwede po kayong mag-login sa www.ustream.tv/channel/brightfm919. Uulitin ko po, it's www.ustream.tv/channel/brightfm919. Ayan. So, sa atin naman mga gustong connect ka katekista na makasama namin sa pang-araw-araw na mga inspirational na quotes, pwede po kayong sumali sa 0927-891-0966. Again, 0927-891-0966 at i-text po ninyo ang inyong pangalan, yung parish ninyo. At para kayo po ay automatically na may bibilang sa aming grupo sa Connect Kakatekista. At kung nais naman po ninyo, nafe-feel ninyo na gusto ninyong magpa-counsel, so meron po tayong nakahandang counseling line, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At kayo po ay makakaasa na meron tutulong sa inyo, sasagot sa inyo sa number na yon. Okay, so kumusta na kayo? Okay naman po. Ramdam pa rin po ang presensya ng summer. Wow, no? Tita Karen, alam mo yan. Sobrang init. Oo, pero akala ko ulan dahil madilim. Yun pala, hindi naman, no? Pero mamayang gabi, tingnan natin. Kulog-kidlat na naman. Oo nga, nakakatakot yung kulog-kidlat na yan. Pero weekend na, yun yung masaya. At nagpipista na sa mga ibang barangay sa Lubao. Barangay Santo Tomas, Lubao, Pampanga, piyesta po nila bukas. Ay, happy fiesta po. At ako rin pala, bukas po ay pupunta dyan sa Santa Lucia. Dito lang, malapit sa atin, Santa Lucia Parish. Dahil dyan po, gagawin ng updating ng Vicariate of St. John Mary Vianney. So, kita-kits po tayo bukas at maghapon po yon, no? Kasama ko pong magbibigay ng updating ng talk si Reverend Father Bong Feliciano tungkol sa sacraments and prayers. So, yon, kita-kits po tayo bukas, lahat ng ating mga kapatid na katekista sa St. John Mary Vianney Vicariate. Ayan. Under kay Reverend Father Dixie Paras. So, any other announcement? So tuloy-tuloy na tayo sa ating reading for the Gospel of
the day. Opo. Ing pamipasyag king mayap a balita, iba't king libro ng San Juan. Itiya ing utos ko, mikakalugod kayo, antiing pamaglugod ko kay kayo. Ala ng lugod amay git po, kesa ketang ibiyena ning metong ataw, ing biyena para karing kakaluguran na. Kakaluguran da kayo, nung tuparan nyo la ding utos ko. Eda na kayo awsan ipos, uling nabalo ning ipos ing daraptana ning Panginuana. Inya inaus da kayong kakaluguran, uling pepabalo ko kaya kayo ing sablang dimdam ko kangibpa ko. Eyo ko pinili, nune ako ing memili at tinuldo kaya kayo, banlumwal kayo at mamunga karing bungang manatili. King uli na niti, nanumang adwan nyo king ibpa king lagyo ko, ibiyena kaya kayo. Iti yaing utos ko kaya kayo. Mikakaling kaya pabalita ning kaya katamong kasal pantayanan. Kapuri kay ka, O Kristo. Ang ganda naman ng boss nang nagbasa ng ating gospel for Maraming today. salamat po, Tita Day. Oo, kasing ganda ng kanyang mukha. Huwag niyo naman po ako masyadong pinapakilig. Totoo naman eh, hindi marunong magbola si Sister Daisy. Pero kilig naman talaga yung gospel ngayon. Opo, alam natin na kakilig-kilig talaga yung Oo. salita doon. Love. Oo, di ba? Merong dalawang keywords dyan, di ba? Lugod at saka ka. Ka-lugod ran, di ba? Opo. Okay, yan ang isang yung term na maraming beses nasabi dito. So, sinong gustong magsimula sa ating kuro-kuro tungkol sa ating gospel ngayon? Sige po, ako yung mag-uumpisa. Sige, Sister Ako po yung Sarah. nagustuhan ko doon yung katagamis mo na may kakalugod kayo. In English, it's love one another. Kasi, madaling sabihin na mahal mo yung isang tao, mamahalin mo yung isang tao, pero totoo ba talaga yung pagmamahal na yon? Paano ba, 'di ba? Kasi ang hirap ipaliwanag ng pag-ibig. Maraming definition pa ng pag-ibig. Merong love is blind, love makes the world go round. Pero yung isang definition ng pag-ibig na tumatatak sa akin yung dun sa first book of Corinthians. Sabi dito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered, keeps no record of wrongs, does not delight in evil, rejoices with the truth, always protects, always trusts, always hopes, always perseveres, and never fails. Wow. Mula doon, maiisip po natin na hindi madaling umibig. Maraming sangkap na kinakailangan. Oo. Minsan pa nga iniisip natin, meron pa bang tunay na pag-ibig ngayon? Kung iisipin po natin, meron. That's God's love for us. Because He gave us His only Son. So, dun po, ma-realize natin na love is not just saying, I love you. It's not just easy as saying that na, mahal kita, mahal na, di ba? For it's a give and take. So, sa ating po mga tagapakinig, let us be reminded that we should not just receive and receive. We should also give. As what John Paul II said, nobody is so poor that he or she has nothing to give, and nobody is rich that he or she has nothing to receive. Ayan po ang aking reflection ngayong araw na ito. Well said. Mahusay. Mahusay. Maraming kompleto. salamat po. Oo, Maganda yung epekto ng init sa'yo. Kalang, oh. Hindi, tsaka, hindi ba merong awit dyan si Yang Constantino? Ay, alam niyo po. Opo. Siyempre. Ang pag-ibig, Pag-ibig. Yan. Go, go, go. Go, go. di parang damit. Kapag naluma, papalitan. At saka po dun sa bandang rap part niya, ni-rap niya po tong Yun. love is kind, love is... Yes, dinescribe. Doon naman sa video niya, meron pa siyang pinakikita mga words to Opo. describe love. Mahilig po talaga sa music si Sister Day. Ay, oo, sinabi mo. Because, whenever I feel good or sad, I sing. Yan. Ay, sosyal. Social, ano? Opo. Okay. Oo. Si Sister Karen naman, ano yung sayo? Oh, yung gospel ngayon. Dalawa, medyo bittersweet. Bittersweet. Oo, naman. kasi di ba yung sabi ng ating Panginoon, magmahalan kayo. Tulad nga ng sabi ni Sarah, napakaganda at napakadalisay kung ating iisipin. Pero,
bakit niya nasabi yun? Kasi mag-goodbye na siya. True. Iiwan na niya yung kanyang mga apostoles. Pero yung reflection ko dyan, parang yung mga magulang din naman natin yan di ba? Kunyari, yung naaalala ko nung sina mami, nung maliliit pa kami, or yung lola ko, kunwari, Opo. sasabihin, kunwari sa amin, teka muna, aalis muna ako, ha? Huwag kayong mag-aaway. Di ba? Di ba parang ganun yung Ganun palagi, yung di ba? palagi yung bilin niyan si mami kunwari mag-overnight, may meeting o may seminar out of town, tapos kaming dalawa ng kapatid ko, dalawa lang kasi kami, pagbibilinan din kami na kayong dalawa, behave kayo, huwag kayong mag-aaway, huwag ninyong bibigyan ng sakit ng ulo yung lola ninyo, pag uwi ko dapat okay pa rin kayo. Di ba parang ganun din yung buod nun, magmahalan tayo, magmahalan kayo. Opo. So yung habilin na yun ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin talaga hindi yun para sa kanya. Hindi porket siya yung nag-utos, it's meant for him. oo. No, it's not. It's for us. Kasi unang-una, 'di ba? Sino ba yung napapahamak pag hindi tayo nagmamahalan? Tayo din. Tayo. Tsaka tayo rin na makikinabang pag sinundan natin siya. Mafe-feel mo yan kapag nanay ka na Ayan, total nanay ang pinag-uusapan sa Sunday. It's a Mother's Day. Mother's Yes, Day. yes. So sa lahat po ng mga nakikinig na mothers ngayon, advance Happy Mother's Day. Thank you. Sila din po yung tunay na patunay Yan ng ang true talagang love, 'di ba? pag-ibig, pagmamahal. Kasi ang tunay na pag-ibig, mayroong talagang kahalong self-giving. Opo. Ang tunay na pag-ibig, ganun Ang una mong gusto yung para sa iniibig mo, hindi yung para sa iyo Oo, love is sacrifice. Yes, so you give everything, you'll do anything. Sabi nga nung awit, I will give everything I own. Ay, ayan, Give awit up na my naman. life, just to Kantahin. have you back again. Team song kasi namin yan. Ni Tito Dan, yan. Yun. So later on, sabi niya, it should be a theme song na parang yun ang dinededicate mo kay Jesus. Pag nawala siya sa buhay mo, lahat gagawin mo para makamtan mo lang siya uli. Kasi ang hirap nang walang Panginoon sa buhay Naman. Because God is That's love true. and love makes everything go smoothly and beautifully. Love is the way, The sabi. way. Yes. Parang yung din pong sa palabas, yung Oh My G, nung nanood ako last Wednesday, sabi doon, kasi yung topic doon about talaga siya sa mga religious, sabi ni Sophie, yung bida pong babae, G, sabi niya, bakit ganon? Sabi niya, bakit parang yung every time na nagmamahal ako, lagi silang nahihirapan para sa akin. Tapos sumagot po yung G doon, parang si God, sabi niya, love is not just puro saya, sabi niya. Love is sacrifice, sabi niya. Yung mga sakripisyo na hindi nangangailangan ng kapalit. Kapalit. Oo. Diba? Tama yan. Oo. Yung love kasi na tunay, ang gusto mong makita yung epektong maganda dun sa minamahal mo So, yun Opo. ang nagiging reward sa'yo, yung natutuwa ka kasi natuwa o naibsaan yung paghihirap ng minamahal mo. Yun ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. It's more on giving. Yeah. Huwag lang kabig ng kabig. Ay, naku. Oo naman. Ano naman, di ba, may kanta naman tayo. Ayan. Kanta na naman. Kanta to na give naman and tayo. not to count the cost. To fight and not to hid the wounds. O, di ba mga musical tayo ngayon? Opo. Kasi marunong kumanta itong kasama natin dito Diyos ko, huwag niyo naman po masyadong inilalabas sa mga talentong ganyan. Sabi nga ng Panginoon, ang tunay na love daw ay ginagamit mo rin yung mga bagay na binigay ng Panginoon sa iyo. Sige po, inaamin ko na po, magaling po akong kumanta. Maraya nga ang tawag ko sa kanya So yun sa ating gospel nga, pinag-uusapan dito yung mga magkaibigan, no? Kapag magkaibigan kayo, iba Kaya nga ka luguran. So yung ka, magkasama, lugod, may love. Opo. At pag nagmamahalan kayo, you get to know each other, nagiging deeper yan kapag alam mo na, nagkakakilala na kayo ng lubusan. Sabi nga po nila, friends are the family we choose. Yes, correct. Naku Kaya yun. So yun ang ibig sabihin and the best example ng tunay na at walang kondisyon na pag-ibig ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil, bakit nga ba? Kasi po, He gave us His only Son. Yes. Tapos, niligtas niya po tayo, di ba? Ibinigay niya ang kanyang buhay.
para sa atin. Ang walang hinihinging kapalit. Oh, yes. Oo. Kaya nga kung babalikan natin yung gospel natin ngayon, di ba? Yung hinihingi niya, ano ba yung buod ng Christianity? Mag-ibigan kayo. Magmahalan, magbibigan. Magmahalan kayo. It's love. Wala yatang ibang religion na ganun yung foundation, yung pagmamahal. At, 'di ba? Kaya ganun yung atas sa atin. Talagang gusto ng Panginoon, talagang magkasundo, magkaayos, magmahalan, para yung pakinabang talaga, kumbaga, we benefit from it. We really feel the love of each other, from each other, kasi yun yung pagmamahal ng ating Ama sa atin. Yan nga ang ibig sabihin ng kenosis, di ba? Dying to oneself, self-giving in order for a greater cause, for the benefit of the people around you and your brothers and sisters. Iyon ang kenosis, no? Yung parang heroic virtue, no? Yung ibig sabihin yung handa kang isakripisyo mo yung sarili mong interes para lang sa ikabubuti ng kapwa mo. Yun ang tunay na pag-ibig. Meron pa kaya niyan? Charot, joke. Meron pa. Meron pa. Hindi lang natin nahahalata. Ay, joke lang Diba? po yun, tita. Masabi lang. Oo. Makahirit Mukhang bibig lang. Opo. Oo. Kaya, yun nga, no, if I would go back, mafe-feel mo talaga ang meaning talaga ng love kapag ikaw ay magulang na. Yun ang best example yata ng tunay na pag-ibig na talagang mas malalim, no? Ang nanay, ang isang tatay ay talagang gagawin ng lahat para lang talagang Sa kanilang anak. Oo, para lang maibigay, may pagkaloob ang lahat ng kailangan nila at maiwas sila sa anumang nakakasama sa kanila. Na kung tayo'y bata, hindi natin naiintindihan yun eh. No? Minsan pag bata ka pa, pag teenager ka, maraming binabawal dito, strict ang parents mo, pero alam mo, ako nagpapasalamat ako strict yung parents ko noon. Kung hindi, talagang ano na ba nangyari sa akin ngayon? Sabi nga po, di ba, Diba? wala namang hihilingin na ikakakasama mo yung mga Correct. parents. Ngayon ko na-realize yun, no? Yung pala ang talagang pag-ibig ng magulang. Opo. Kaya pala ako binabawalan noon, no? Di ba? Ganon din ang Panginoon. Hi to my mother, Oh, hello Ayan. po. Mama Sen, hello. At ang buong Tambunting Pawn Shop, nakikinig na naman sa Ustream. Oh, talaga? Opo. Oh, okay. Feeling ko, Sarah, binabantayan ka eh. Oh. Behave ka. Oh. Kung may sasabihin daw po ako na ikakahiya nila. Ganun ba yun? Joke lang po, joke lang. Alam mo, kapag mahal ka nila, hindi ka nila ikakahiya. They will always see the good things, Yeah. the good side of everything you say and do. Love accepts you for who you are and what you are. Yes. And they will also correct you. If you're doing sa mga wrong. bagay na hindi nakakabuti sa'yo. Yan ang pag-ibig. Hindi yung titignan ka na lang mapapahamak. Hindi ganun yung love. No? Pag-ibig. Kaya sa buhay natin, no, usually, minsan napapansin natin sa buhay natin na para tayong nako-corner kung minsan sa mga situation. When in fact, kung ikaw ay magbabalik tanaw, makikita mo na it is God's way of calling your attention at nilalagay ka sa sitwasyon kung saan wala kang choice kung hindi makinig, tumahimik at sundan yung kanyang leading, di ba? Iko-corner kanya. Kaya yung mga kapatid natin dyan na nasa mga sitwasyon na parang kala mo na-corner sila sa isang sitwasyon sa buhay, kulang po kayo dyan at makinig kayo, magmuni-muni, isipin nyo kung ano kaya ang gustong ipahiwatig ng Panginoon sa inyo. Maaaring kayo ay dinidisiplinahan o may pinapaalala lang sa inyo or meron pang mga dahilan na hindi natin naintindihan pero nakakasigurado ka na para sa ikabubuti mo yon, no? So, meron ba tayong iba pang sharing? Meron ba tayong mga callers? Wala pa. Napakalawak pa naman ang ating topic ngayon, pag-ibig. May iba-ibang uri kasi ng pag-ibig eh. Mga pag-ibig sa mga kaibigan. At Yan. speaking of sa mga kaibigan ko na nakikinig sa akin ngayon at walang humpay ang pagtitext, Wow. babatiin ko lamang po sila. Sa best friend ko, Ivy Joel Makaspak, hello. Gayon din kay Kuya Jack ng Barangay Santa Rita, Lubao, Pampanga, na nakikinig talaga sa atin. Ate Maan, hello. And sa buong Santa Rita, Lubao, Pampanga. At nga pala, pati po yung aking kababata, Jonalyn Henson, hello sa inyo. Nag-text po sila agad-agad sa akin. Wow. Batiin mo ako, batiin mo ako. Dahil mahal ko ang mga kaibigan ko, sige, babatiin ko kayo. Hello! Naku,
Oo, ako din nga pala. Ang tagal ko nang hindi binabati ng mga mahal kong kapatid dyan sa Pampanga Provincial Jail. Magkikita-kits po tayo dahil may misa na naman sa Sunday doon. Maaga lang nga, 6:30. So maghanda po kayo ng maaga para sa misa natin sa Sunday na tama-tama Mother's Day pa, no? Opo. Sige, so lahat po kayo, binabati ko. Lala! Ito, may isang texter tayo. Si Brother Amando. Brother Amando Manangkil yata ito. Nagte-text din to sa Kwentuhang Katoliko. Oo. Avid listener. Oo, maganda yung kanyang mga sharing eh. Sabi niya, magandang gabi po. Kaya lang wala si Father Pep at si Sister Son ngayon. Ang ating gospel sa araw na ito ay ukol po sa love. In fact, it's a tall order from God. This I command you. Love one another, katulad po ng paliwanag ninyo kagabi, si Father Pep. Yun yung, may in-explain kasi kagabi si Father Pep about love. A command is not negotiable, arbitrary, or mandatory. No way but to follow. Kaugnay po nito, mayroon po akong nabasang words of wisdom ukol sa love. Ito po. Love knows no limit to its endurance, no end to its trust, no fading of its hope. It can outlast anything. It is, in fact, the one thing that still stands when all else has fallen. Correct. Ang ganda. Sana magustuhan nyo siya. Salamat po. Ang Si ganda. Brother Amando. Totoo yun. Actually, yung last line ng sa 1 Corinthians chapter 13, no? It's love is forever. O, diba? Love never fades. Love never fades. Totoo yun. Kaya, there is no such thing as, ay nako, hindi na kita mahal. Pag sinabi mo yun, it means to say you never love that person anyway. Kasi love never ends. O, diba? Actually, kahit romantic love, hindi naman niya nawawa. Well, syempre, kung minsan nag-iiba ng anyo, di ba? Opo. Kaya meron tayo yung mga dating magkasintahan. Pero nung nag-break sila, naging magkaibigan naman. Oo. Maraming ganun eh. Yung maayos naman yung paghihiwalay. So, yung love, tama, it never ends. Oo. It may take a different form or it may take a different anong tawag dito, kind. Pero nandun pa rin. Nandun pa rin yung pagmamahal. No? Oo. Nung college kami, alam mo kung ano yung usong Ano po? sabihan, Sarah, you can never unlove a person. Ay! Correct. It can Totoo never na end. naman yun eh. Kasi ang tunay na love, hindi mo na ma-unlove eh. Kaya lang ngayon It kasi lasts forever. sa Sabi Facebook, naman- you can unfriend someone. Sabi naman po nila, sa mga bagong kabataan ngayon, parang ganun din siya, yung parang message niya, hindi nawawala yung pag-ibig. Sadyang nasasanay ka na lang na hindi na kayo, sabi niya. Oo, pero nandun pa rin. Nandun pa rin, kumbaga parang natatakpan na lang ng bagong pag-ibig sa ibang tao, pero yung pag-ibig mo para dun sa past love mo, nandun pa din. Natakpan lang, kaya nalampasan. Totoo yun. O, di ba, meron tayong true to life story, yung sa Titanic, di ba? Ay. My love will go on, di ba? My Yun? heart Ay, will my go heart will on. go on. Ang ganda ng Every lyrics. night in my dreams. Yan, o, di ba? Ayan, kaya ako Near, gusto dito, far, pinapakanta wherever ako niya. Malay niyo po, sumikat ako. O ba, malay mo, so be it. Ay, claim mo na yan, anak. So, Kaya yun. ka rin favorite ni Father Pep. Oo. Hi, Favorite Father na Pilipino, Pep. wala, hindi ka maririnig. Ay, pero wala. paparinig natin. Nasa yung- Cebu ba yung siya, recording. tita? Oo, may Hi, mahalagang- Father Pep. Have a safe trip there. Oo. So, yun ang ibig sabihin nga ng love. Iba-ibang mga pagkakahulugan, pero it all boils down to self-giving. Kung walang ganun, hindi love eh. No? Pag walang self-giving. Kaya nga, yun ang pinahalaga ng ating Panginoon na binigyan daw tayo ng faith, hope, and love, and the greatest is love. Dahil yun ang nagpapatakbo ng lahat dito sa mundo para maging maayos. Diba? Because God is love. Hey! Love, love, love. Oh, ano movie yun? Siya, oh. Itanong, anong movie yun? Hindi ko po naabutan. Ano movie yun? Actually, sa Beatles yun ng kanta. Pero, Oo. di ba, sa Love Actually. Ah, Oh, di meron ba? ba? May ganong movie. Meron ganun, mama. Lumang movie na yan. Ako, mag-break nga muna Oo. tayo. Oo, 6:30 na. Okay ba tayo? Ang
Pasko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May higit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo nga'y kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Kayo'y di aalipin kung di kaibigan ko. Lahat ng mula sa amay, na lahat ko na sa inyo. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang niyo. Loob kong umayo kayo at magbunga ng ibayo. Ito nga ang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Hey, magbabalik po tayo sa ating Barkadahan kay Kristo na punong-puno ng love. Ayan. Love nga eh. Excited yung matabi ko dito tungkol sa love, love, love. Ayan, bago po ako magkwento ulit, binabati ko po ulit yung mga hindi ko pa nabating mga kaibigan. Na-love niya. Opo, na mahal ko. Mike Lester, Justin, JC, and Sarah Sibug. Hello sa inyo. Hello. Julina, hindi mo At binabati. sa aking pinakamamahal na classmate, hi Julina. Hi, Jolina. Hello, Okay, Julina. yan. Mamaya ka-text ko na yan. Oo. Okay, so, meron pa ba tayong mga texters? Wala pa. Okay. Galing po kay Brother Jack, sabi niya, Sige. kapatad, kasanting the ring songs apipleda, love them so much. Wow. Very Mga ano good. po yan, Himig Jesuita, mga Bukas Palad, mga hangad songs. Kasi ano yan Jesuit Communication Songs. Ayan. Oh. Sponsor natin yan. Kanina po, during the break, tinatanong ko si Tita Karen tsaka si Tita Day, sabi ko, ano ba yung favorite na line nila or definition nila ng love? So, unahin natin kay Tita Karen. Tita Karen, ano yon? Ako talaga. Ikaw talaga, on the spot mo ko, ha? Pasensya Ano niya. yung definition ng love na favorite ko? Marami. Isa yung, di ba sabi mo, yung sa Corinthians. Opo. Yan talaga yung mga never magfa-fade na definition yan. Yung ating nasa scripture. Pero yung favorite na definition ko, parang, anong tawag dito? Summary na eh. Love is unconditional and liberating. Unconditional kasi walang hinihinging kapalit, di ba? Tulad ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang mga anak. Tapos liberating, kailangan mapagpalaya yung pag-ibig. Hindi ka ginagapos, hindi ka pinapahirapan, hindi ka tinatay down. Pero hindi rin naman ibig sabihin nun, gawin mo kahit anong gusto mong gawin. Kasi yung pag-ibig, may commitment yan. Totoo yun. Nag-share din po si Julina ngayon, Tita Okay. Karen. Sabi niya,
Sabihin mo, pinapasabi ko, love is never giving up to the one you love. Kasabay ng pagpapabati niya po kay Jerome Buwan nasa Planas, Porac, sabi niya. Mga avid listener talaga natin sila at nag-share po sila ng mga mabibilis. Kayo po, Sister Day, ano po ang pinaka-favorite niyong definition ng love? It is within that song na Everything I Own. Ano po yun? Ang paborito kong line doon yung You gave my love to me, set me free, set me free. Set me free? Yes, the finest years I've ever known were all the years I had with you. Sana po may kanta. I will give... Yun. Pero alam mo, through the years na-realize ko na totoo pala yun, yung song na yun sa buhay namin ni Tito Dan. Opo. Kasi Tito Dan is such a loving person, talagang unconditional Aww. ang love niya. Kaya yung love niya, nafe-feel ko up to now. Kahit nandun na siya sa heaven, I can still feel it. Kasi nga, his love goes on. Kunin ko lang yung dun sa sinabi niya, tita. Love is letting go. Letting go, yes. Totoo. Kasi he lets me be. Totoo Kung ano yun, ako, no? I'm free to do as I please. Yun, basta nandun lang sa tamang no? Because he likes seeing me enjoying the things that I do. He likes seeing me being myself. Opo, tama Nag-enjoy yun. siya nun. Ayaw niya yung dinidiktahan o gano'n. Ayaw niya yun. So that is what love is all about. No? Letting you be. Letting go. Ako naman po, kahit hindi niyo ko tinatanong, Tatanong ko na. Tatanungin ka namin, ano ka ba? joke lang po yun. Para sa akin naman, love is immeasurable. Hindi mo Yes. alam kung hanggang saan. Sabi nga dun sa nabasa ko, ang pag-ibig, sabi niya, parang dagat. Nakikita mo na may hangganan, pero hindi mo alam kung hanggang saan. Wow! Hindi mo ma-fathom. Di ba? Hindi mo matarok. Opo, kung hanggang saan. Miyagay. Totoo yun. Alam mo kung minsan pag masyadong malalim yung love, you cannot describe it. You cannot find the words, the right words. To say. Parang meron ding song na ganyan, no? Can find the right words to say pagdating sa love. Tsaka, you just feel it. Opo, You tama. experience it. At saka isa pa, dun sa kanta nga po na sinasabi ko ni Ed Sheeran na patok sa mga kabataan ngayon. Sabi doon, loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that makes us feel alive. Totoo yun. Feel na feel mo Sinabi talaga. mo. Loving can hurt. Yes. Kasi totoo naman yun, kung hindi mo mahal ang isang tao, hindi ka masasaktan. Sabi nga po ni Father Manuel sa bawat homily na sinashare niya sa amin, sabi niya, naniniwala ako sa the more you hate, the more you love. Sabi niya, kasi kung hindi ka nasasaktan, hindi mo siya mahal. So, Oo. loving can hurt. Oo, totoo yun. At saka, kapag nagmamahal ka, there's something inside you that really makes you feel happy. Yun ang byproduct ata ng love happiness. Whatever this true. no, Nakakatuwa yun, no, byproduct tita? yun Makita mo lang yung mahal mo sa buhay, masaya ka na. Yes, correct. Hindi yun sa kung anong binibigay niya, kung ano yung nakukuha mo, pero Oo. yung mismong siya, no? Just being there. Enough na yun Wala, Opo. he doesn't have, or she or he doesn't have to do something or to say something. Pero dahil mahal mo siya, nandyan lang siya. Masaya ka Masaya ka na, na. kontento ka na. Kontento ka na, kompleto na yung buhay mo, yung araw mo. Sana ganyan ang feeling natin sa Panginoon, di ba? Opo. Ayan, mukhang Yun, si diba? Sarah, ganun nga po yung feeling. Oo, yung hindi kompletong buhay mo kapag wala ang Panginoon sa buhay mo, no? Lahat superficial, lahat nag-e-end, pero yung kanya hindi Opo. It's always there. Every day. Constant. No, di ba? Every day, every minute, 24/7, nandyan siya palagi. So, umalis ang mga tao sa buhay natin, pero isa lang ang hindi dumadating at umaalis. Nandyan siya palagi. Si God. Si God. Thank you, Lord, for everything. Amen. Opo. Sa dami nga ba naman ng blessings niya everyday, di ba? Ay, naku, sinabi mo. Oo. Bonggang magmahal. Correct. Kaya ako siguro, I feel so much on fire nowadays since that was Easter, no? Kasi nafe-feel ko every day the loving presence of our Lord Jesus Christ through the people I meet, through the circumstances that happened in my life and still happening now sa buhay ko. I can feel the hand of God. Binibigyan ako ng bonus sa mga ginagawa ko. So I think this is the bonus from God. Thank you, Lord. Opo. Di ba? Usaping pag-ibig pa rin. Paano ba natin maipapakita yung pag-ibig in our simplest ways? Yes,
many, many ways. Alam mo, sa ayaw at sa gusto mo, kapag nafe-feel mo yung pag-ibig na yan, lalabas at lalabas yan. Ay, kusa. Oh, kusa yan. Di mo na iisipin yan. Basta't lalabas at lalabas na lang sa action mo yan, di ba? Ito, may isang action. O sige nga, ano yung action sige na po. yan? Na concrete. Concrete. Yung may nag-donate ng electric fans para sa provincial jail. Oh, talaga? Laging sinasabi ni Father Pep ito sa sa program kasi may nag-donate tapos kaya nga gusto niya makipag-coordinate dun sa mga nasa provincial jail. Ang sabi nung nag-donate, paki-relay po sa jail coordinator na pwede nilang i-pick up na yung mga na-donate na electric fan para magamit na ng mga inmates na drop-off na daw niya sa chancery. So, ayaw magpasabi kung sino. Talaga? Pero salamat so, po. pinapipick ups sa mga, Yes. kay Brother Joe siguro. Oh. So, sabihin ko sa kanya. Anong tawag doon? Hindi ba yun love? Love yun. Love. At Di ba? sana tayo, kung may mahal tayo, ipakita natin na mahal natin sila bago pa mahuli yung lahat. Correct. Parents, friends, at syempre, kung may iniibig, di ba? Para wala tayong pagsisihan sa huli. Tsaka, walang schedule sa love no? Every day. Oh, lagi kang available. Of course. Diba? Kasi you have to make time. Paano ba inaalagaan yung mga relationships? Diba, pag sinasabi nating love, it's always a relationship Regardless kung, yun nga, sabi mo, Sarah, diba? Kung, regardless if it's with a friend, with a parent, with kung sino man sa family, o yung mga relationships na boy-girl relationships. Regardless kung ano yan, relationship pa rin. So, kailangan alagaan. Hindi mo naman maaalagaan yung relationship kung di mo binibigyan ng oras. At ako, naniniwala ko, isang ingredients ng mabuting relationship is yung communication. That's true. Dapat meron kayong, hindi ka lang salita ng salita, dapat nakikinig ka din. It's a two-way process para nagkakaintindihan kayo. Dapat talaga. I agree. Symbiotic relationship. Opo. Meron po tayong text galing sa mama ko. Pinapag-pray niya po for speedy recovery. Merly Tadeo po at saka po si Alonzo Tambunting and si Apong Tali. Dahil po dun sa mga nagkasakit na yun, isa din proof po yun na kapag mahal mo yung isang tao, kailangan mong maging matatag para sa kanila. Kasi po sila, they're undergoing this therapy, ganyan. Pero pinapakita ng mga parents nila na kaya niya yan. Kasi sa kanila sila kukuha ng lakas ng loob. So, bongga yung pag-ibig. Kasi, ang dami niyang nagagawa, no? Oo. Love conquers all. Kaya nga, nauso nga yung love makes the world go round. True. Kasi yun ang nagpupush sa mga tao to do good towards their loved ones, di ba? Kaya dahil we always keep on doing good, kaya umiikot ang mundo. Opo. It comes and go, lahat nangyayari, pero nakakayanan natin. Because of that thing called love. Di ba? Parang that movie thing yun, called ah. tadhana. That thing called Tadhana. Si Tita Daisy. Alam ko may movie na That Thing Called Love. Meron, Oo. Medyo luma nga lang. Oo, meron nga. Yung love is a man's splendor. Yung panahon nila nanay ko yun. Love moves in mysterious ways. Yes, oo. Yun na lang yung nasabi kanta. Wala akong maisip na movie nag-start sa diba? love. Kay Nina. Sheila. Kasi Nina meron po din yung yun. yung diba, tungkol sa love din, na description ng Thinking Out Loud. Love comes in mysterious ways. Sabi Opo. yan, diba? Oo. People fall in love in mysterious ways. Yan. Sige, tuloy mo ba? Maybe just a touch of a hand. Diba? Oh, Pinapasikat ako ni Tita Daisy. Kasi yung mga description ng love yan no? Ang galing, no? Ang dami po nating definition about love. Pero, dun din yung punta, di ba? Sa love. Oo. 4 letters, love, pero bongga. Bongga. O, tsaka alam mo, ang tunay na love, hindi yung hinanap mo, dadating. Hindi yun Ang tunay na love, no, it will just come, no, na hindi mo in-expect. Naasahan. Sabi nga nila, Basta love babagsak comes na lang. when you least expect it. Oo. Love comes right where we are. Diba? Parang sa thinking out loud din yung bagsak nun. Kayong dalawa talaga. Pinapanood ko kayo Talagang feel na feel. Kilig na kilig. Oo. Nakakayut tuloy ito Kahit pag-usapan lang ang pag-ibig, tuwang-tuwa na Oo I'm naman. sure pati yung mga listeners natin, Ay, bet na oo. bet nila yung love Totoo na yan. yun. Nagre-reflect yan sa mukha ng tao pag punong-puno ka ng love. Of course. Oh. Blooming. Yung Kasi taong ako- mapagmahal, maganda. Kahit ano pa yung itsura. Oh, ikiklaim na po namin mapagmahal kami.
ako nga Masabi. meron akong paboritong ano. Ano po? Total, tinanong mo yung love, no? Opo. Ang parang favorite song ko, and it's also my mission, vision, no? Is the song To Fill the World with Love. That song, hindi mo na siguro alam ito. Yung, Alam po niya yan. Fill Kanina the lang World with kinakanta. Love, My Oo. Whole Life Through, kay Richard Harris. Ay, hindi ko kilala yun. Maganda yon. Yung parang, you fill the world with love. And pag bago pa lang yung buhay mo, bata ka pa, you do everything to fill the world with love. And then, pag nandun ka na sa sunset ng panahon ng buhay mo, Opo. you have a question that only you can answer. Was I brave and strong and true? Did I fill the world with love? My whole Galing yata life yan sa through. sining, Goodbye Mr. Chips. Parang if I'm not ganyan, for- oo. Yun. If I'm not mistaken. Uy, pero ano yun, ha? Hindi ko panahon yun. Nakinuod ka lang, no, later on. May naalala pa akong isang movie. Nakalimutan. Love will show you everything, sabi niya. Oh, talaga. Love will show you everything. Siguro nga, kasi pag-ibig, kinoconquer mo lahat eh. Di ang dami mong, it's also a learning process, no? Pag Yes. nagmamahal ka. Ang dami mong natututunan. True love is when you grow together. Oh. Living together, Ayan. growing Isa na pong together, musical diba? ang aming palabas. At saka meron pa. Ano po yan, sister? Famous line din ito. Nung medyo panahon namin, 70s. Ay, natutulog pa po ako. Love story. Sabi niya, love is never having to say you're sorry. Yun, di ba? Love story na movie. Ang daming, Yun. ang daming. Alam ko rin yun. May, nakaka-identify. So, ako lang po ang hindi Kasi nakakaala. may sine nga yan, pero galing yan sa libro. Ah, Si Jen at si Ollie. Naku, love. papahiram ko yung librong yun sa'yo, Sarah. Para makarelate ka rin kapag nagkukwentuhan yung mga mature people. About pag-ibig talaga, no, Lina. Oo. Ang dami nating nasabi about sa pag-ibig. Feeling ko tuloy Valentine's Day. Oo Ito nga. nga, no, lumampas. Oo. Sobrang in love yata tayong lahat ngayon dito. Kasi naman ang love, napakalawak talaga na word yan, no? And it is also the most abused word, no? Dahil nga, minsan nakala nila love yun, pero hindi naman pala. Pero, gusto kong balikan yung sabi ninyo kanina, love will make the world go, Go round. Ay, si San Ignacio de Loyola, may sinabi yan na regarding that, sabi niya, nothing is difficult to a person whose will is set on it, especially if it be a thing to be done out of love. Tama nga naman, di ba? Yung mga wars have been waged in the name of love. Ships have been set on sail because of love. And conquerors have trod into lands because of love. Kumbaga, kung titingnan mo yung accomplishments ng human race, ng sangkatauhan, maraming ano yan, yung reasons, 'di ba? Pero marami sa mga reasons na yan, it's for love. Kung minsan, 'di ba, yung gusto kong ma-conquer yung land na ito para sa aking mahal, para sa I want to win the hand of that princess. Wow. Tapos kung ano yung gagawin. Ayun nga. Tapos, di ba, meron pa mga sinasabi, kukunin ko ang buwan na pipigilin ang ulan. Oo. Gayon din, sabi nung aking kaibigan na si Carlo, pinapabati daw niya si Lara. Total, tungkol naman daw sa pag-ibig ang pinag-uusapan. Okay. Sabi niya. Gayon din kina Darwin. Sabi ni Darwin, ganda naman ng topic niyo, te. O, di ba? Ito din. Tapos si Nat, sabi niya, eto, hi Nathaniel Panti, na malapit kina Tita Karen. Oo, sa street Sabi niya lang yan. nakikinig daw sila. Sabi niya, sabihin ko daw pag ako na, para daw maayos niya yung mga kasama niya para mapakinggan daw. So, ang dami nating listeners. Oo, sa akin din may nag-text. Ano yan? Ang anak ko, si Tay. Ang sabi niya, love is a variety of different feelings, states, and attitudes that ranges from interpersonal affection to pleasure. Ang lalim, ano? It can refer to an emotion of a strong attraction and personal attachment. So, may attraction, because of that, nagkakaroon ng attachment, di ba? So, that is what love is all about daw para sa kanya. Thank you. Ang dami nilang definition sa pag-ibig. Alam na alam mo talaga yung mga kabataan ngayon, Tita Ay, Karen, oo no? naman. Napapag-ibig. Oo naman. Kasi naman, kung walang pag-ibig sa mundo, ang tigang naman. Oo, no? Sabi nga nila, paano ka mai-inspire kung wala kang iniibig? Oo Oo nga. naman. Di ba, yan ang nagpupush sa'yo to do something na yung akala mo hindi mo magagawa mo pala. Just because nag-push sa'yo yung feeling mo ng love na
para sa taong yun, no? Mhm. Diba? Matindi ang hugot. Hugot, With buhay. sabi. Pag-ibig. Pero sana din reminder dun sa mga kabataan ngayon na hindi porke love is sige lang ng sige ng Ay, sige. oo naman. Kailangan may disiplina pa din sa sarili. Kaya nga, kasi ang love din, ang tunay na love din, ang magdidictate sa'yo to stop when you need to be careful when you need to. There's the right time, the right place. Pag ang pinag-uusapan ay tunay na pag-ibig. No? Ang dami sigurong nakuhang mga wisdom ng ating mga tagapakinig ngayon. Oo naman, di ba? Siguro pag nag-sign ulit sila ng scrapbook, ilalagay na nila sa motto nila yan. Love is immeasurable. Love Oo, is... no? Kidding. Joke lang po yan. Ikaw talaga. Yung quotation mo pa talaga yung... Opo. Oh, ito, may nag-text. Opo, ano yan? 1613. Lines from a song. Perhaps love is like a window. Perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to see you. It wants to show you more. Nako, alam ko yung kantang yan. Kanta din pala. Diyan din. Ako din, meron po si Brother Jack. Sabi niya, yung topic, forever. Pero malalaman mo yung forever mo, kung totoong forever yan, pag nilalapit ka kay God, who is the author of love. love forever. Tama yun, di ba, Oo nga. tita? Tsaka sabi nila, in order for a relationship to last, Jesus must be the center. Correct. Oo. Jesus be the center of our life. Yes. Nasingit ko na naman yung lyrics na yun. Oo. Mamaya sasayaw na yung nasa tabi nyo, Sister Day. Sumasayaw na nga eh. Napapaindak na rin Buti ako na eh. lang walang Ustream sa... Ay, hindi pala. Meron pala. Meron. Kaya nakikita ka ng mami mo niyan. Hi, Mama. Ayun. I hope you're proud of me. Of course she is. Not today. Ganun ba yun? Tita Karen, loving and hurt. Oo, no? Ay, grabe. Ang sarap pag-usapan ng love, ano? Pero maraming mga pwedeng abutin ng love na topic na yan, no? Pero kung talang ikaw, ma-appreciate mo talaga ang topic na yan kapag ikaw ay may pinagdadaanan na love talaga. No? Ako, sasabihin ko naman, mahal po ako ng pamilya ko, ng kaibigan ko, at ni God. Amen. Same Kinlaim here. ko talaga. And God uses people and circumstances to let us feel His love, no? Ako, in many different ways, I have experienced God's love because of the people He has sent me and the circumstances sa buhay ko up to now. Yes. Up to now. And I thank God every day for that. Yes. Oh, tapos, ikaw. Napaisip ako sa mga pinag-uusapan natin about sa pag-ibig. Ang dami nga, no? Kung siguro kung gusto mong yung endless na usapan, pag-usapan mo yung mga ganyan, Oh, may Hindi ka endless love mauubusan. din. Oo nga, endless love, Jenny Johnny. Oo. Di ba merong, may awit na endless love, no? Ganda rin ng My awit na yun. endless love. Ang ganda lang pala yung alam ko. I want to share. 80s yan kasi, Sarah. hindi ka pa pinapanganak. Hindi po ba nagkaroon ng revival yan, tita? Oo. Ah. Di ba, meron your every breath That I take. Hala, yan na O, po diba? sila. Your every step I make. Ganun naman talaga. Love, pag love, nagmamahal love. ka. Sabi nga ni Chris Aquino. Diba? Oo, Love, nga, love, no? love. Ganun ba Ganun yun? talaga. Oh. Lagi nga yun parang quotation din. Usually, siya t-shirt print pag nababasa ko, sabi niya, live, love, love. Sabi niya. Oh. Oo, No, tama inspiring yun, no? Live, love, love. Tama nga naman kapag nagmahal ka, parang, yun. Masaya. Lahat masaya nararamdaman talaga. mo yung life, Oo, no? oo. Pag nagmahal ka, masasabi mo na, ay, thank you, Lord. Grabe, sobrang blessed ko at mahal Oh, ako. tsaka may color ang buhay Isa mo. pa, love is free. Of Yes, course it oh, is. diba? Yeah. Free. It's Bibili free. yan. Walang presyo. Correct, excuse me. So, kung may gusto kang iregalo sa taong mahal mo, yun yung true Oo, love. correct. Diba? Your time, your presence, your listening ear, dapat nandyan lahat available 24/7. Ayan. O, advice Diba? sa ating mga tagapakinig. Ayan daw po ang kailangan. Oh, ito pa. Okay. May, from 1613 also, mayroon din pong version si St. Augustine. Ang ibig niya sabihin, yung definition of Opo. love. Sabi po niya, love has feet to hasten to the poor, hands to help the needy, eyes to see the misery and want, ears to hear the sighs and sorrows of the poor. That's how love looks like. Si Amando pa rin po. Salamat sa inyong magandang Ang daming sharing. nag-share ng faith Oo. packs. Oo, no? So, we still have 5 minutes to
to describe love. Oo nga, naku, home run na pala. Oo, Ikaw, home run Sarah, naman. sige. Instead of us, kung hindi description, paano mo pinapakita yung pagmamahal mo sa iyong mga kaibigan? Kaibigan, ha? Hindi kita pinapahamak sa mami mo. Wala naman po kasi talaga. Oh, anyways, talaga. ako, yung simpleng pagpapakita ko ng pagmamahal is yun nga, mapasensya ako sa kanila, mabait ako, at saka binibigay ko talaga yung time ko. And when they come to me na maghihingi sila ng tulong sa akin, hindi, hanggat kaya ko, hindi po talaga ako magno-no. Ganun ako. Alam niyong mahal kayo ni Sarah pag ganun siya. Pag binibigyan niya kayo ng time, yung hindi siya nagiging busy sa inyo, sa mga kaibigan ko. Hi sa mga friends ko, and best friend ko, hi IJ, hello. Ayun, ganun po ako. Ganun lang siya. Kasi hanggang ngayon, bata pa naman ako, hindi ko alam kung hanggang saan yung kaya kong gawin para sa Oo. pag-ibig. Habang tumatanda ka naman kasi nahuhone yung skills mo Opo. rin with Oo. yung interpersonal Nape-perfect mo yung love. relations, na medyo nag-iiba ng konti, na di-develop pa. Kaya nga. So, ako naman, ang lagi kong sa love is, love isn't love until it's given away. Di ba? Yun kay Mother Teresa. Bongga yun. Love isn't love until it's given away. Di ba? So, paano po ninyo ipinapakita yung inyong pagmamahal sa ating mga kaibigan, mga katrabaho, mga, ang dami eh. Kung yung, syempre, habang tumatanda tayo, dumadami din yung relationships. Oo. Ang love na ipapakita natin usually is if you give the person time, no? Opo, You totoo get yun. out of your way para bigyan mong time, bigyan mong halaga ang kanyang feelings, no? You put your foot forward whenever there is something na ginagawa niyang hindi nakakabuti sa kanya. Yun din ang love, no? At saka ang love, talagang pinag-aaralan mo yung taong nilalove mo. So you will know, kinikilala mo siya ng mabuti para alam mo how to please that person and make him happy. Ang daming advice na binigay ni Sister Tay. Sa edad pa naman ito eh. Eh, si Tita Karen. Ayan na naman, binalik na naman sa akin yung, ang batang to talaga, hindi ka patatawarin. Parang kayo rin, yung sabi ninyo, di ba? Pag mahal mo yung tao, kailangan bibigyan mo ng panahon. Pero sa akin, yung panahon na yon, it's spent listening to the people. That I Yes. love. Listening. Kung minsan kasi, di ba, tayo, nangangailangan tayo ng makikinig sa atin. Kahit yung ramblings lang. Yes. Ginagawa ko yun sa mga kaibigan ko eh. At ramdam ko yung pagmamahal nila. So, kung minsan, di ba, yung alam nila yan eh, I just want to vent. Ikukwento ko lang kung ano yung, Totoo yan. kasi naman, yung ganito, ganyan. Kahit ganyan. nonsense lang na, nakakainis yung driver ng jeep. Yung mga ganun lang eh. O, yung mga issues. Ako naman kasi, Sarah, kung yung mga mababaw, di ba, nakikita naman, ay, sige lang, okay lang yan. Pero kung may mga issues talaga na medyo mahirap pag-usapan, ayan, hinahanap ko na yung mga lifelong friends na, tapos ikukwento ko, tapos sinusubukan naming pag-usapan na nakakatulong naman kasi yung pag-uusap na gano'n na pinuproseso. So, nare-relieve ako at alam ko na malaking tulong yon. Kaya, in the same way, kapag yung mga kaibigan ko na mga mahal ko, pamilya, etc., mukhang nangangailangan ng makikinig, sinusubukan ko rin gawin yon. Oo, Ayan. totoo yun. So, we have less than a minute na lang before the time Alam na ends. tayo. Magsimula ka. Sige. Oo, siguro ako, paiwan ko lang, fight for what you love and don't give up for it. So, muli, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Ako po muli si Sarah at muli po sana tayong magkarinigan next time. Sige, ano muna tayo? Prayer. Okay. Oh dear Lord God, we ask you to help orient all our actions by your holy inspirations and carry them on by your gracious assistance, that every prayer, word, and work of ours may always begin from you and through you be happily ended. This we say through Christ our Lord. Amen.
Okay, so Sister Karen. Salamat po sa pakikinig sa amin, sa pakikisama sa ating kwentuhang napakasaya ngayong gabi ukol sa love, love, love. Ito po si Karen na taga Santa Rita, nagpapaalam sa inyo at happy weekend. Thank you si Sister Daisy Pumulito na nagbabalik sa susunod na linggo, no? Tayo magsama-sama uli sa ating Barkadahan kay Kristo, and always remember, ang pag-ibig ay hindi nauubos at kailanman lagi siyang nandyan. So, sa lahat po sa inyo, Lala!